Sinabi rin ni Singson na ang 200 milyong piso na galing sa wedding ay napunta sa Arab Muslim Youth Foundation na di umano'y ginagamit para sa money laundering. Ngunit sa testimonya mismo ni Singson, inamin niya na ang pera ay para sa mga Muslim scholar na tinutulungan ng foundation. At hanggang ngayon, buo pa rin at hindi nababawasan ang nasabing pera na nakadeposito sa Equitable PCI Bank sa pangalan ng foundation. Sa katunayan, pinagalitan ng korte ang prosecution witness na si Oswaldo Santos dahil sa pagtatago nito ng mga ebidensya sa kanyang testimonya laban sa Arab Muslim Youth Foundation. May probisyon sa Articles of Incorporation ng Arab Muslim Youth Foundation na nagsasaad na ang anumang assets o ari-arian nito ay mapupunta sa gobyerno sakaling magsara ang foundation. Maliban pa roon, nakasaad sa amended bylaws ng foundation na ang mga miyembro ng Board of Directors ay hindi tatanggap ni isang sentimo na sweldo, per dime o honorario. The prosecution itself implicitly acknowledged the absence of any linkage between the foundation's deposits, and the President. Kung totoo man na galing sa weteng ang pera, hindi nakinabang si President Estrada. Tunghayan natin ang paniniwala ni Cardinal Sin sa bagay na ito. Nang tanungin siya kung ano ang tingin niya sa mga perang donasyon na galing sa sugal, sinagot ni Cardinal Sin na maski kanino galing ang donation, basta para sa mahirap, tatanggapin ko. Dagdag pa ni Cardinal Sin, I will use devil's money to help the poor. RA 7171, Tobacco Excise Tax. Isa pang reklamo laban kay President Estrada ay tungkol sa Tobacco Excise Tax Fund na nakabatay pa rin sa testimonya ng iisang testigo, si Luis Chavit Singson. In the amended information, the prosecution accused the President of receiving 130 million pesos from the 200 million pesos tobacco excise tax share of Ilocos Sur for his personal gain and benefit. Subalit wala nang ibang testigong nag-uugnay kay ERAP sa nasabing excise tax fund na nasa ilalim ng pangangasiwa ni Governor Singson. Ayon kay Singson, ang nasabing pera na nakasilid sa bayong ay mag-isang binitbit at inabot ni Atong Ang kay Presidente Estrada na pinabulaanan naman ni Atong Ang. At inamin din mismo ni Singson na hindi niya ito nakita. Ang 130 million pesos ay aabot sa 130 kilos, nasing bigat ng halos 3 sakong bigas. Paano yun mabibitbit ng mag-isa ni Atong Ang? Doon pa lang ay halata nang nagsisinungaling si Chavit Singson. Ayon pa rin sa charge sheet, isang nagngangalang Delia Rahas ay kasabwat daw ni Pangulong Estrada sa plunder. Napag-alaman na si Delia Rahas ay isang kusinera. Ang presidente makikipagsabwatan sa isang inosenteng kusinera para gumawa ng katiwalian? Who is Luis Chavit Singson? Sino si Singson para paratangan si Pangulong Estrada ng mga anomalya? Sa desisyon ng US Magistrate Judge Lawrence Libet sa petisyon ni Atong Ang sa Amerika para makapagpiyansa, binansagan ng kagalang-galang na mahistrado si Chavit Singson na demonstrably corrupt governor of a Philippine province. Hindi ito nakapagtataka. A close examination of the excise tax fund collection under the governorship of Singson in Ilocos Sur would show that millions of pesos remain unaccounted for over the past 2 decades.
going beyond the administration of President Estrada to as far back as the administration of President Corazon Aquino. Tunghayan natin ang programang The Correspondence ng ABS-CBN tungkol kay Chavit Singson. Naman ang inuusig ngayon ng mga intriga at anomalyang pilit niyang iniiwasan noon. Si Chavit, maraming sabit sa Ilocos. Ito ang tobacco excise tax na isinulat ni Singson noong siya'y congressman pa. Itinatadhana ng RA 7171 ng buwis mula sa Virginia type tobacco ay dapat bumalik din sa mga nagtatanim nito. Pinakamalaki ang bahagi ng Ilocos Sur sa naturang excise tax, 15%. Sa special audit reports na inilabas ng COA noong Disyembre 1999 at February 2000, nabatid na hindi lang 131 milyon ang anomalyang kinasasangkutan ng gobernador. Yung special audit report would show na yung mga special projects nagamit yung 1.256 billion pesos. Billion? Yes. 1.2 billion? Yes, yes. Yun ang findings ng COA na merong mga certain irregularities tungkol sa pag-put up ng tomato paste plant at saka yung mga ibang